Sa mga nagdaang araw, kumalat online ang mga video mula sa iba't ibang lugar sa China. Makikita rito ang napakaraming tangke, military trucks, at mga sundalong sabay-sabay na bumibiyahe sa mga kalsada. Sa unang tingin, para lang itong ordinaryong convoy. Pero nang makita ng mga tao ang halos walang katapusan na pila ng mga sasakyang pandigma, ay nagsimula na silang magtanong. Bakit tila naghahanda ang China? Ano kaya ang pinaghahandaan nila? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang kakaibang kilos ng kanilang militar noong Oktubre 16, 2025. Sa Sichuan Province, ilang residente ang nakakita ng mahigit 200 military vehicles na dumaraan sa highway. Ang ilan ay napilitang huminto dahil sinarado ang mga daan para lamang makadaan ang mga ito. May mga netizen pa nga na nagsabing, parang giyera na yata to. Habang ang iba naman ay kinabahan dahil kahit saan ka lumingon ay puro sundalo at truck na ng mga militar ang makikita. Hindi lang sa Sichuan nangyari ito. Sa Beijing, Fujian, Guangxi at Yunnan ay sabay-sabay ding nakita ang mga convoy ng sundalo at mga sasakyang pandigma. May mga tren na kargado ng tangke, habang ang iba naman ay may mga truck na puno ng supply at armas. Sa ilang lugar, nilagyan pa ng checkpoint at harang ang mga kalsada para hindi maabala ang pagdaan ng mga sundalo. Ayon sa mga lokal, ang ganitong klaseng kilos ay matagal nang hindi nakikita sa China, kaya marami ang nagtaka kung bakit bigla itong nangyari ngayon. May mga netizen din na napansin ang mga bagong uri ng armored assault vehicle na ngayon lang nila nakita. Iba ang kulay at disenyo nito kumpara sa mga dating ginagamit ng militar. Sinasabing ito ay mas makabago at mas matibay at kadalasan ginagamit lang sa panahon ng matinding tensyon. Dahil dito, mas lalong lumakas ang hinala ng mga mamamayan na may malalim na dahilan ang biglaang pagkilos ng mga sundalo. Isa pang ikinagulat ng marami ay ang biglaang pagpatawag sa mga dating sundalo o veterano. Ayon sa mga ulat, maraming lalaki at babae ang nakita sa mga istasyon ng tren at paliparan, dala ang kanilang mga lumang gamit. Ang iba ay galing pa sa malalayong probinsya. Tinawag silang muli ng hukbong sandatahan para sa panibagong training. Ayon sa tala, may tinatayang 57 milyong veterano sa China at marami sa kanila ang nakatanggap ng abiso nitong mga nakaraang linggo. May mga asawa na nagbahagi rin ng kanilang karanasan. Sinasabing tinawag ulit ang kanilang mga mister sa serbisyo kahit walang malinaw na dahilan. Ang ilan ay nag-aalala dahil hindi nila alam kung hanggang kailan ito tatagal o kung may kinalaman ba ito sa mga tensyong nangyayari sa labas ng bansa. Ang iba naman ay nagbibirong baka may malaking operasyon na magaganap pero halatang may kaba sa likod ng kanilang mga salita. Sa himpapawid naman, may mga ulat na nagsasabing maraming military aircraft ang paulit-ulit na lumilipad sa kalangitan ng Hainan at iba pang lalawigan. Halos walang pagitan ang bawat lipad ng eroplano, kaya ramdam ng mga residente ang matinding tensyon. Ang mga galaw na ito ay kadalasan lang mangyari kapag tumataas na ang alert level ng militar. Matapos kumalat ang mga video ng paggalaw ng mga sundalo at tangke sa iba't ibang bahagi ng China, mas lalo lang tumaas ang takot at tanong ng mga tao. May ilang nagsasabing hindi ito basta simpleng military exercise lang. Ayon sa mga eksperto at military blogger, posibleng may mas malalim na dahilan kung bakit muling ipinatawag ang mga veterano at pinaigting ang kilos ng mga sundalo. Isa sa mga dahilan na binanggit ay ang pagpapalakas ng kakayahan ng militar. Dahil may karanasan na ang mga veterano, mas madali silang makapagsanay ng mga bagong sundalo. Ang ikalawang dahilan naman ay ang paghahanda sa posibleng labanan. Kung sakaling magkaroon ng giyera sa pagitan ng China at Taiwan, malaki ang posibilidad na makialam ang Estados Unidos. Dahil dito, naniniwala ang ilan na ang mga paghahandang ito ay para sa mas malaking tunggalian na maaaring sumiklab anumang oras. Noong Oktubre 18, 2025 naman, isang kilalang blogger sa China ang nagpost na hindi raw ito basta-bastang training lang kundi isang totoong military mission. Ayon pa sa kanya, marami na raw video ang nagpapakita ng mga sundalo at eroplano ng militar na sabay-sabay kumikilos sa iba't ibang rehiyon. Dagdag pa rito, mismong sa CCTV Military News, sinabi na ang digmaan ay walang tiyak na oras
at ang mga sundalo ay kailangang laging handa. Ang ganitong pahayag ay nagbigay ng mas matinding kaba sa mga mamamayan dahil tila nagpapahiwatig ito ng seryosong sitwasyon. Ang mga ganitong kilos ng militar ay nangyayari sa napakasensitibong panahon para sa pamahalaang Tsino. Marami ang nagtataka kung ang mga galaw ba na ito ay paghahanda na para sa panlabas na laban o kung may kinalaman ba ito sa kaguluhan sa loob ng bansa. Ayon sa mga ulat, ito ay kasabay ng paghahanda para sa ika-4 na plenary session ng Communist Party na gaganapin mula Oktubre 20 hanggang 23. Marami ang naghihintay kung may malaking pagbabago o pagpapalit ng liderato sa politika ng China. Ngunit bago pa man magsimula ang sesyon, isang nakakagulat na balita ang lumabas mula sa Ministry of National Defense noong Oktubre 17. Ipinahayag ng kanilang opisyal na website na 9 na mataas na opisyal ng militar ang tinanggal sa tungkulin at inalis sa partido dahil sa mabigat nilang paglabag. Kabilang dito sina Hai Dong, na dating vice-chairman ng Central Military Commission, Mao Hua, dating director ng Political Work Department, Hong Jun, Wo, Ling Sangyang, Ching Shuang, Yuan Hua, Wong Hoin at Wong Chuning na pawang may mataas na posisyon sa hukbo, Navy, Rocket Force at Armed Police. Ayon sa mga ulat, ang mga tinanggal na general ay mga dating kaalyado ni Xi Jinping, ngunit ngayon ay itinuturing na itong bahagi ng malawakang paglilinis sa loob ng militar. Marami ang naniniwalang ito ay paraan ni Xi upang muling makuha ang kontrol sa hukbo, lalo na matapos lumabas ang mga issue ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga opisyal. Isang analyst pa ang nagsabi na hindi lang siyam ang tinanggal dahil may karagdagang 4 pang general na sinibak din, kabilang sina Xu Qiang, Xu Ling, Xu Zhixiang at Xiao Wanleyang. Sa kabuuan, umaabot sa 24 na mataas na opisyal ang tinanggal sa kanilang pwesto. Ayon sa mga panloob na ulat ng militar, hindi lamang korupsyon ang dahilan ng pagtanggal sa kanila. Mas malalim daw ang ugat nito dahil pinaniniwalaang may grupo sa loob ng hukbo na bumubuo ng anti-party movement. Ginamit lamang daw nila ang isyu ng katiwalian bilang pampublikong dahilan upang mapagtakpan ang tunay na problema sa loob ng bansa, na isang malawakang pagbabago ng kapangyarihan sa loob ng militar ng China. Kasunod ng malawakang pagtanggal sa mga mataas na opisyal ng militar, lumalabas rin ngayon na hindi lang simpleng paglilinis ang nangyayari sa loob ng China. Ayon sa isang media insider na malapit sa sistema ng militar sa Beijing, ito raw ang pinakamalawak na military purge sa loob ng halos 2 dekada. Ang kakaiba rito, hindi lang mga mababang ranggo ang tinamaan, kundi pati mga pinakamataas na opisyal sa hukbong sandatahan. Sa mga nagdaang taon, karaniwang ang mga mababang opisyal lang ang nasasangkot sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian. Ngunit sa pagkakataong ito, pati mga miyembro ng Political Bureau at Vice Chairman ng militar ang sabay-sabay na tinanggal. Ayon sa ilang tagamasid, malinaw na senyales ito ng pagbagsak ng sistema sa loob ng pamahalaang pinamumunuan ni Xi Jinping. Maraming netizen sa labas ng kanilang bansa ang nagtatawanan at nagsasabing mas marami pang general ang nawawala sa pwesto ngayon kaysa sa mga sundalong nasawi sa digmaan. May mga nagsabi rin na si Xi mismo ang naglilinis ng militar mula itaas hanggang ibaba. Ang ilan naman ay nagbiro na baka raw si Xi ay isang dayuhang espiya dahil sa dami ng tinatanggal niyang opisyal. Ngunit sa likod ng mga komento, naroon ang mas malalim na tanong na paano palalaban ang hukbo kung patuloy nang nagkakagulo sa loob ng kanilang bansa. May mga teorya rin na ginagamit ng pamahalaan ang tensyon sa Taiwan para ilihis ang pansin ng mga mamamayan sa pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Sa gitna ng mga isyong ito, lalo lang lumilinaw na may malalim talaga na krisis sa loob ng militar kung saan magkasabay na umiiral ang katapatan at katiwalian. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, mahigit 30 mataas na opisyal ng militar at mga pinuno ng industriya ng depensa ang naimbestigahan o tinanggal sa kanilang pwesto sa nakalipas na 2 taon. Maraming analyst ang nagdududa kung kaya ba talagang wakasan ni Xi ang katiwalian habang pinananatili ang katapatan ng hukbo sa kanya. Sa kabilang dako, nakikisangkot na rin ang ibang bansa sa pagkomento sa nangyayari. Noong Oktubre 12,
2025, si Donald Trump na Pangulo ng Estados Unidos ay nag-post na si Xi Jinping ay dumaraan sa mahirap na panahon. Hindi niya binanggit ang dahilan, ngunit sinabi ng US Treasury Secretary na ang kaguluhan sa pamunuan ng CCP ay nakaaapekto na rin sa negosasyon ng China at Amerika. May mga ulat din na nakansela ang planong pagkikita ni Trump at Xi sa darating na Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa South Korea. Ayon sa mga eksperto, malaking senyales ito ng kawalan ng katiyakan sa loob ng pamunuan ng China. Samantala ayon kay Su Shuyun, Direktor ng National Defense Strategic and Resources Research Institute, ang pagtanggal sa mga general bago ang plenary session ay nagpapakita ng kahinaan ng pamumuno ni Xi. Sinasabi nitong may ibang grupo raw sa loob ng partido at militar na sinusubukang puwersahin si Xi na magbitiw sa pwesto. Marami ring naniniwala na si Jiang Yosha na may mataas na impluensya sa militar ang tunay na nasa likod ng malawakang pagbabago ng mga opisyal. Siya raw ang nagdidirekta ng mga galaw upang tiyakin na mananatili sa kontrol ang lumang grupo ng CCP. Ang mga malawakang kilos ng militar sa iba't ibang lalawigan ay nakikita ngayon bilang babala at posibleng paghahanda sa isang mas malalim na labanan sa loob mismo ng bansa. Maraming eksperto ang naniniwala na ang pag-alis sa 9 na general ay simula pa lamang ng mas malaking unos sa politika ng China na maaaring magbago sa buong direksyon ng kanilang pamahalaan. Sa ganitong sitwasyon, marami ang nagtatanong kung hanggang saan nga ba aabot ang tensyon sa loob ng pamahalaan at kung may posibilidad bang maapektuhan nito ang relasyon ng China sa ibang bansa. Pero kung ikaw, ano sa tingin mo ang dapat unahin ng isang pinuno? Ang paglilinis ng korupsyon o ang pagpapanatili ng katahimikan sa loob ng bansa? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.